Hello mga kabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord. At ito naman po si Papa Osin Odiles. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa... Ay! Uy, nangangalita ako dito. Hindi niyo pa ako ini-introduce. Nakalimutan. Sorry. Intro mo. At syempre, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord. Ito naman po si Oliver. At ito naman po si Papa Osin Odiles. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Ay! Chika mo na, Dali! Ano ba natin siya, friend? Carnay pala yun. Carnay tayo ng carnay. Siyempre, para America, carne. Pero carnay talaga yun, tito. Basta importante, wala rong nakalagay karugtong ng carne yung ng baboy, ng manok, ng baka. Ay, iba yun. Carne yun. Sorry. Ayan, syempre. Oy, nakakasama namin kasi si Oliver. Yes. Siya yung promoter ng nagdala rito sa US ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes. Kaya, ayan. So, kami ay tumungo na ng Michigan. Oh, dito nasa New York pa kami. Pero nag-Michigan kami para sa screening ng How to Get Away from My Toxic Family. Ayan. At sa 23 naman, saan tayo? Sa San Diego, California. Yes. Kasabay niyan, habang nasa San Diego tayo, ay palabas din sa Paramus, New Jersey. Wow. Ang How to Get Away. Oo. Yes. At sa 24 naman, sa San Francisco. Sa San Francisco. Tapos saka tayo tutungo ng LA para naman i-meet at manirahan ulit pansamantala kay Tita Mary Ann Popenya. Sa aming nanay-nanayan sa USA. Ayan. At syempre Siyempre nandito tayo na sa New York dahil kay White House Cares, White Tita House Rose, Cares naman yung diba? nagpapunta sa atin dito, si Maring Rose Santos. Yes. At nanood tayo ng Wicked. Yes! Bakit please? Set! Ang Diba? galing. Alam mo, sobrang naintindihan ko yung Wicked. Diba? Oo. Tsaka sinasabihan mo yung mga kanta ng Wicked. Oo. Diba? Paano nga? Hindi, sorry Naaliw naman ako sa Wicked. Kaya lang alam mo yung kalaban mo rito, magkabaliktad yung oras ng tulog. So, Yes. 12 hours yung pagitan ng Manila. Kaya sabi ko, Kaya nilalabanan niya. Nilalabanan ko talaga. Pero maganda yung Wicked. Diba? Grabe yung production. Oo, Diba? grabe. Grabe Sobrang talaga. experience yung aming naranasan doon. Yes. Oo. At syempre, magbabalita pa rin tayo sa kanila, no? Kahit Diba? wala tayo dyan sa Manila, ramdam pa rin natin ang mga balitaan dyan. No? Yes. Oo, syempre unahin na natin yung SB19. Ano ang balita sa SB19? Yes. Ito lagi kasama ni, ng Star Media yung promoter ng SB19 dito sa US. Yes. Lahat ba Oliver. successful? Hindi ako sumama sa Hawaii Sa Hawaii, oo. Hindi ko alam kung nangyari. Parang matamlay. Ang dinig ko, hindi ako kasama sa away. Oo nga pala, isa lang ang dinig. Ay, nasa kaliwa pa siya. Oo. Oy, kumusta ang mga SB19? Mababait talaga sila, no? Hoy! Hindi ka na, Diyos ko, hindi ka na sumagot. Prepared. Ay, naku, wag na muna natin. Medyo, sakana yung issue ng SB19. Ay, teka lang, may issue ba? May issue ba? Ewan ko. Ha? Ang baba ng boses mo lately, no? Oo. Kasi dapat na ganito Naku, 18 pa naman tayo, Nay, ha? Oo nga, Diyos ko, sobra kami nanood dun sa Yeah. Uy, kasama natin siya noon sa nga. MOA Arena. Diba? Hindi sa MOA Arena yan, sa Philippine Arena. Philippine Arena pala. Ang laki-laki, grabe. Anyway, huwag na muna tayo dyan kay SB19. Oo. Ayaw naman sumagot ni Oliver. May hihintay pa ako. Oo. Ha? Aba, may mga paganyan Ay, kapag may ganon? hinihintay, parang merong utang nga. Anyway, naku, nakakalokalay. Kung mapapansin mo yung mga balita ngayon, online, yung mga flood control projects. No? Na, ano ba yan? Alam mo yung araw-araw, parang ano ba to? Baka normal na namin, inormalize na ng mga tao yung ganito, na normal na nangungurakot yung ibang mga politiko.
kumukupit sila, kumukurot sila, namumorsyento sila sa flood control project. Baka akala ng mga tao, normal yun na gano'n na, Diyos ko, ang nakakaloka nito, talagang laganap ang corruption. Pero walang umaamin. Ano ba yun? Kasi maamin. Kaya nga. So sino na kumuha ko walang umaamin? Oo. Sino nang nangupit? Sino nang nangbulsa? Nakakaloka itong flood control project, ano? Talaga namang ang nadidiin dito unang-una mga congressmen. Kaya naman laging nakadikit sa kanilang pangalan yung yung sinasabi ng iba na congressmen. Ay. Dahil mahilig sa tong. Dapat patunayan yan sa kamera, no? Correct. Oo. Kasi hindi naman din lahat, no? Alam naman natin, may mga friends tayo na mga mababait mababait, mga ano. Pero syempre, alam mo naman dito, kailangan magbigay ka, pagbigyan ka, at makahirit man lang ng konti, may mga ganyan. Kaya Diyos ko talaga ang inaangkat ng mga tao. Kung mapapansin mo, si Mayor Magalong, tapos si Mayor Joy Belmonte. Oo. Tapos si Mayor Lenny Robredo. Parang mayors for good governance. Di ba? May listahan sila. Oo. Nanganganak na yung bilang. Talaga nagkakaisa sila na kung hindi sisimulan nila, sinong susunod at sino yung titingalain para sundin. Di ba? Maganda yung ginawa ng mayors for your good governance, no? Ay, naku. Speaking of Mayor Vico Soto, ang dami na namang nagbabash at pumupuri at the same time kay Mayor Vico dahil nga dun sa kanyang latest post. Yung kila Diskaya na yung nakalaban niya sa politika. Oo, yung kay si Vico Soto, talagang sinabi niya dito, no? Na kasi nga lumabas, na viral ulit yung interview ni Julius Babaw kay Sara Diskaya sa mag-asawa kung saan marami silang mga kotse. Ilang palapag ang parking lot nila. Doon mismo sa kanilang bahay, sa kanilang mansion sa Pasig. Oo, tapos inisa-isa pa kung anong mga brand noon na talagang mga mamahalin. Oo. So si Papo Julius yung nag-interview doon. Tapos pareho din nung kay Corina Sanchez na inisa-isa rin yung mga kotse. Ang issue kasi dito, di ba, may flood control projects. So ang medyo napuputokan ngayon ng spotlight nasa DPWH. Kasi sila yung nagre-release ng pondo, sila nag-approve. Tapos wala naman nakikitang project. Yung may mga ilang lugar dito sa Pilipinas, walang nakikitang project. Tapos inilabas yung interview ni Julius Babaw na ito, ang yaman nila ay nagsimula sa pagiging contractor sa DPWH. Yan yun. Kaya pumasok yung mga Diskaya. Kasi, ang mga Diskaya din, yung nai-issue, parang nakaladkad din yung name ng Diskaya na sila nga yung recipient. Parang in-award sa kanila yung ilang flood control projects. So, yun binanggit ni Vico Soto. Pero, this time, ang punto ni Vico Soto, sabi, bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, teka, ba't kaya handa itong magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? So, ang pinatutungkulan dyan ni Vico ay si Julius at saka si Corina? Hindi naman. Hindi direkta. In fairness to Vico, wala naman siya sinabi. Kasi, kung sasabihin niya, hindi direkta yun yung ganon. Diba? Siguro, feeling ko lang nakakarating kay Vico Soto. Siyempre, may mga intel din yan, Kung sino-sino yung mga kinakausap ng mga Diskaya para mag-interview sa kanila, bago mag-eleksyon, bago mag-campaign, diba? Siyempre, pag alam mo, pagpapasok ka sa politics, kailangan magpaingay ka na ng pangalan mo. Diba? So siguro isa yan sa ginawa ng mga Diskaya para makilala sila ng mga tao na syempre ang dating nun para sabihin na nila lahat ng yaman nila ay para isipin ng mga tao na hindi kami mangungurakot kasi mayaman na kami. Parang ganun ang ibig sabihin. Kaya lang, ang pinupunto rito ni Vico Soto, yun nga na ang mga journalist naman bago daw mag-interview ng contractor na pumapasok sa politics, ay yun nga ang pwedeng isipin kung magkano ibinigay sa kanila. Sabi naman ni Vico, I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this
which undermine the integrity of their profession. Yun naman, to be fair, ang sinabi ni Vico. So in this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of the Code of Ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. And I quote, hindi naman journalism ito, more of lifestyle lang. Pwedeng yun daw ang idahilan. Kailangan kasi ng sponsor. Pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities. Puhunan dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga korap kapalit ng sign ito ng pera. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. But we can only slowly but surely break the cycle if more and more of us consistently do our part. Wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. Meron naman ditong note si Vico doon sa 10 million. Not an exact figure, pero alam niyo na. Ibig sabihin ng alam niyo na siguro, meron pa rin bigayan. Ganun yon. Okay. Ikaw, Nay, since matagal ka na sa showbiz, as nag-vlog ka din, di ba? Anong take mo dyan sa post na yan ni Mayor Vico? Hindi ko ma-take. Hindi. Alam mo, sa totoo lang, unang-una, obserbasyon, opinion niya ni Vico Sotto. Wala pa rin naman tayong naririnig na panig mula kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez. Kung ano bang naging deal nila ng mga diskaya. Kung meron ba silang tinanggap or wala. Kung ito ba ay pro bono, ibig sabihin libre, walang tinanggap na anuman. Ito ba ay dahil kaibigan ba nila si Diskaya, kaya nila in-interview. Iba-iba yung dahilan Hindi rin naman natin sila pwedeng husgahan. Kung may tinanggap sila o pro bono lang yun. Diba? So, hintayin natin ang sagot nila. Ang importante dito na sa pagbabalita, talaga namang tama naman si Vico Sotto. Ang integridad. Hindi ka lang dapat politiko para magkaroon ka ng integridad. Hindi ka lang dapat journalist o broadcaster para idikit sa iyo yung integridad. Dapat lahat ng tao may integridad. Siyempre, yung iba sasabihin, asan ang integridad mo, OG? Di wala. Tapos ang usapan. Ganun lang, di ba? Minsan pala pasasayahin lang natin sila, o di wala. O di okay. Kung wala kami integridad sa inyo, di okay. Di ba? Para naman makipag-away pa kami sa inyo. Hindi na tayo darating doon. Ang gusto na namin ibigay kung ano yung kaligayahan ng iba dyan. Lalo na ng mga bashers namin. Siyempre, yung kay Papo Julius at kay Corina, siyempre, meron din naman silang kwento tungkol doon. Eto na nga, Mamaloy, nilinaw ng Rated Corina at Corina Interviews ang umano'y paratang ni Mayor Vico Sotto. Bahagi ng kanilang statement, and we quote, "There is no such thing as a 10 million pesos placement for an interview. This is simply not true. Malicious insinuations posted on Facebook and which publicly besmirches the reputation of our shows or Ms. Sanchez clearly constitute cyber libel. While we fully respect freedom of speech and opinion and the platforms in which these are aired and posted, there is such a thing as thoughtful restraint which benefits truth and fairness. We hope your issues have been clarified and we will be happy to entertain any more of your questions. With due respect to your office." End of quote. Ilinaw rin ni Julius Babaw na maging siya ay walang tinanggap na 10 million mula sa mga diskaya. And we quote, "Ang layunin ng vlog ay ma-inspire ang mga taong posibleng maging matagumpay kung magsisipag lang at didiskarte sa buhay. Very interesting kasi ang rags to riches story nila." Ang importante dito, kahit pa si Oprah Winfrey ang mag-interview sa isang kandidato o si Ellen DeGeneres, ang tao pa rin naman ng husga, ang mga botante pa rin naman. Diba? Kaya kami rito, di ganito na lang kami. Showbiz na lang. Sinasabi niya naman yan lagi, ba't kayo nagpa-politics? Showbiz na lang kayo. Pag nagko-comment naman kami sa politics sa kanya-kanya naming page, hoy,
bakit nagpa-politics kayo? Mag-showbiz na lang kayo. Parang, wala ba kaming karapatan na magsabi naman ng aming saloobin sa nangyayari sa politics? Oo nga. Diba? Kahit naman din kayo, diba? Pwede na ba namin kayong sabihan ng, ba't kayo sumasausaw? Diba? Sa amin lang kayo? Yes. Gaganon ba kami? Siyempre hindi. Kanya-kanya tayo. Correct. Ng basta may boses tayo, basta meron tayong katwiran, ipaglaban mo. Ay! Ito rin yung season. Ay, sandali, masyado naman nilang pinipiga yung Vice Ganda versus Bibi Gandang Hari. Bakit? Di ba bati na sila? Yun na nga, ang nakakaloka nito, talagang dinadampot, dinudukot nila yung mga pag-aaway noon ni Bibi at ni Vice Ganda. Oo, ngayon, pinalulutang ngayon. Bakit? Ayun nga. Sandali, Loy. Para ang nagpapalabas niyan ibang mga BBS lang. Ay, grabe ka naman, Oliver Carney. Feeling ko lang ha. Yan din ang feeling ko. Hindi nga. Kaya nga, huwag nyo na ilabas yan. Talagang patus ko pati yung dating mukha ni Vice. Gusto ko wala naman itinago si Vice na Correct. Oo, di ba? Saka siya pa nga nagpapalabas ng mga pictures niya, di ba? Oo. Anong issue? Correct. Hindi, tsaka dapat yan sariwa. Dapat yan dinadampot ng mga reputable online news. Correct. Hindi yung kung sino-sino lang gumagawa ng mga fake news na, Diyos ko, ang luma-luma na ng video, ibabalik. Alam mo, mahirap talaga, no? Pag yung nag-ipong ka ng resibo. Sa lahat to, generally speaking, pag nag-ipong ka ng resibo, ibabalik sa'yo yun. Pagdating ng araw na naghahanap sila ng maibabatong issue sa'yo. Oo, talagang hindi nakaligtas dyan si Vice Ganda. At kahit yung ibang artista, di ba? Yun yung naka-move on na yung mga tao sa mukha ng mga nagpa-enhance, hindi ba? Babalik pa rin nila yung dati. Yung akala mo kagaganda nila. No? Yung mga ganyan. Oo, wag na. At teka lang, speaking of babalik. Bumalik na si MC tsaka si Lassie sa show. Oo nga, bumalik na sila. So siguro naman, ay ako naman ang pakiwari ko dyan. 100% ay buo na ang kalooban ni MC sa mga nangyayari na natanggap na niya. At the same time, nagkapatawaran na sila. Yes. At the same time ay bumalik na uli at ibinalik na ulit yung friendship. Yung closeness, di ba? So, bumalik na sila. In fairness naman, dati pa, ay talaga naman may I-call lagi yung staff o yung production staff ng It's Showtime sa kanya. Pina-follow up si MC kung kailan nahanda yung kanyang loob na bumalik. Kumbaga, tiniming lang ni MC na okay na 100% ang kanyang loob. Hindi ba nag-design si MC? Hindi ba nag-design siya? Yun ang bali-balita, no? At yun, syempre, hindi naman na nakarating sa atin. Oo. Pero, sabi ko nga, di ba? Generally speaking, people change. Yeah. Even their decisions, even their emotions. Di ba? Kumbaga, constant yan. Gusto mo yung constant? Di ba? Oo, kahit naman kami, nagbabago rin yung, kumbaga, galit ka ngayon. Bukas, galit ka pa rin, pero hindi na ganun kagalit. Yes. Tapos, next week, wala na. Para ka ng lokaret, okay na ako. Ganun lang ang buhay. At saka yun naman yung winish natin ever since, di ba, na sana magkaayos. So, ngayon yung mga fans nila, sobrang happy na mapapanood na naman sila sa Showtime, di ba? Teka, paano yung mga ibang bakla doon na binigyan ni Vice ng break? Tsaka na lang sila. Dahil nagbalik na si MC tsaka si Lassie. Ay, yan ang hindi natin alam, Pero alam mo, everyday naman na It's Showtime, Correct. Diba? At saka sila, Iyamina, usually judge. Diba? Hindi naman nagko-co-host. Saka maraming portions. Ay, iba naman ang portions ng It's Showtime para mabigyan din ng chance yung ibang stand-up comedians. Yes. Lalo na, mga anak-anakan naman ni Vice Ganda yan. Pero nanay, ibig sabihin nito, affirmation to na may clamor para kay MC tsaka kay Lassie. Kasi di ba kung wala,
bakit pa babalik? Minsan pag nilisan mo yung isang show, tapos yung staff o yung management mismo nagkukumahog. Hala, paano na yung show natin? Tapos saka discover ka ng bago. Tapos, oh my God, good riddance pala yun. Diba? Eto na pala yung mga kapalit. O hindi na namin kailangan yan kahit magbalik pa kayo. Oo. Pero at least, hindi ba? Siguro hinahanap-hanap na rin ang katawan ni MC at ni Lassie. Yung everyday meron silang ginagawa. Yung everyday nakikita sila ng audience, ng TV audience. Oo. For all we know, yung mga fans nilang nakikiusap sa kanila privately, no? Correct. Baka nagme-message sa kanila na balik na kayo. Diba? Ang importante, next time, di ba? Kung nakapagbitaw man ng masasakit na salita o ng mga sama ng loob ang isa't isa. Oo. Next time, pag ganyan, nababalik pala or magkakaroon pala ng reconciliation, di pahupa muna. Tahimik lang. Total, magkaibigan naman. Ano lang ako, palilipas lang ako ng sama ng loob. Ganun, sumama talaga loob ko. Tama. Diba? So, ganun, siguro ganun na lang din next time, diba? Yung, in fairness naman to MC, hindi naman siya nagbigay ng anumang pahayag. Hindi siya nagpakawala, yung lagi mong term na sinasabi na hindi siya nagpakawala ng mga masasakit na salita, yung masamang salita laban kay Meme, di ba? So, even si Vice Ganda, hindi rin naman natin nalinda. Correct. Di ba? Pero syempre, hindi rin pwedeng pasubalian. Yung lumabas noon na, yung sabi mo nga, nag-resign na si MC, hindi nang nakarating sa amin, na ayaw muna ni MC, hindi na nakarating sa amin, pero nagtatry pa rin si Vice to communicate with them. Yun, hindi natin mapapasabalian yun, no? Ang importante rito, okay na sila. Yes. Pero yun nga, at the end of the day, di ba, sabi nga, in life and in every relationship, di ba, some rain must fall para mag-grow. Let's see, ang importante na itawid niyo yung narrative niyo. Alam mo, tigera ka. Tigera ka. Balik nga natin sa SB19. Oo, sige. Ano ba talagang nangyari? Teka muna, next item na. Talaga, parang merong something Diyos ko. Basta may something na rito, no? Saan? Something is brewing, ika nga. Para sa Dasby, at kay Will, at kay Bianca. Bakit? Ano meron? Ay, syempre, meron silang pelikula. Ay, ang taray. Pinagsama-sama. Pagsasanib din ng ng mga producers. ABS-CBN Films, GMA Films, at saka ng Regal? Yes. Alam mo, dito talaga mararamdaman natin, kung gaano karami ang supporters ng Will at Bianca fans at ng Dustin at Bianca fans. Pero Naya, in fairness, wala akong nakikitang bangayan. Wala. No, magkakaibigan naman kasi sila. Pero I mean, di ba, kung maka-Bianca Will ka or maka-Bianca Dustin ka, walang away. Wala tayong nakikita sa social media na banggaan salpukan ng mga fandom. Correct. Basta ganyan lang. Basta gano'n ka-healthy. Parang Nora Honor Vilma Santos, mga fans ang nag-aaway. Correct. Pero yung mga idolo, magkakaibigan naman, di ba? Naalala ko dati si Lotlot de Leon din, di ba? Noong panahon ni Lotlot, ang dami ring mga tini-team up sa kanya, pero wala namang mga nag-aaway-aaway na mga wala nag-aaway-aaway, pero nakapuo si Lotlot noon ng mga kaibigan. Kaya tinawag siyang Lotlot and Friends. Syempre, no? Basta tayo excited for the three of them. Yes! Tsaka alam mo kung sinong director. Ay! Yung director ng It's Okay to Not Be Okay. Ay! Si Direk May Cruz Alyar? Yes. Hi Direk! Nakita natin yan ng laging, diba? Screening ng Toxic Family. Yes. Laging may puso yan pag nagbidirek. Ayun talagang ikaw mismo madadala ng kanyang direksyon. So, is it safe to assume na love triangle ito? Naku, Diyos ko. Siyempre. At hindi natin alam kung kanino mapupunta si Bianca doon sa story. Naku, mag-aaway-aaway pa yung Dustin tsaka yung
Will, naku, kanino kaya yun? Kakasabi ko lang kanina na hindi nag-away, baka ito yung maging hudyat. Siyempre, bakit sa kanya napunta? Dapat walang napunta kahit kanino. Ay. Dapat ang ending niyan, nag-iisa pa rin si Bianca para patas lang ang laban. Ganun. Pero nakaka-curious na yun, no? Kung ano magiging story. Dahil ang dami na ng mga lumabas na story about love triangles. Oo nga. Paano kaya yung Gen Z approach ngayon ng ng love triangle, no? Oo, malay mo ano to, gawin nilang 4 na sulok. Paano yung triangle yun? Di love square na yun? For a change. Diba? Anyway, ayan na, basta sobrang happy kami sa kanilang tatlo. Yes. At saka sana naman na dumalo sila sa tindahan pag Oo mag-promote naman, na. Diyos ko, oo. Good luck sa Dasbia at kay Will at Bianca. Yes. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung ating episode ngayon, meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click niya kayo unang-una na-notify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ni Mama Loy. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan po rin po yung vlog namin ni Mrena kung saan napunta kami sa isang lugar na bagsak presyo na discounted pa, sangka pa, di ba? Halos ipamigay na. Andiyan po sa aming vlog. And thank you so much to Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Madrid National sa tapat po ng ABS-CBN. Sa ground floor lang po ng Grandia Place para po sa inyong mga drips, mga facials, mga treatments, at mga procedures. Ayan po. Diyan lang po kayo sa Envy Skin. At pag gusto nyo naman po ng gorgeous ng ngiti, gaya ng sa amin ni Nanay, diba? Doc JC Solis po yan, ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Thank you, Doc! At Miss Ara, thank you so much. At Doc Jessica D ng Ideal Yes, Vision. for our eyewear. Yes. And mga sunglasses din. Hindi Yes, lang na yung mga prescription glasses, pati mga Sa mga sunglasses. branded, meron din. Yes! Ayan ha. At syempre pa, Oliver Carne. Thank you sa pag-guest sa akin. Ah. At pasalamatan ko rin yung aming mga producers, especially dito sa Michigan. Sila Frederick and Rachel Lagman, si Josie Lickman, at Thank you saka po. si Josie Stitcher. Okay, ayan. Hoy, nako. Siyempre, i-plug na rin natin. So, August 23 naman ay nasa San Diego kami. Ha? Yeah. Kita-kita tayo dyan. At siyempre, sa New Jersey, sa Paramus. Ayan, showing din dyan pero wala po kami dyan. Pero nako, kailangan mapanood niyo yan dahil para sa inyo yung kwento na yan. Yes. At sa August 24 naman, nasa Santo kami sa San Leandro. Ayan. Yes. Kita-kita tayo dyan. Kasama pa rin si Oliver. Kaya pa ba ng powers mo, Oliver? Tingnan natin. May September 6 pa tayo. September 6 sa Virginia, California. Wow. Ayan po ang detalye, Diyan ho kayo bumili ng tickets, Andyan po naka-flash po dyan. Sa poster, ang phone numbers, Meron din tayo New York. Kailan ito? September 27. September 27 sa New York. Ayan Wow. na. Ang mga taga-White House guests, ang mga taga-RCC Staffing Solution, Manood kayo niyan, ha? Oo. Ayan, at syempre pa, hindi lang yan, sa September 5 po, Friday, ha? Sa Dana Mall, Bahrain Cinema 1 at 7 p.m., ha? Wow. Ayan, meron pong one-time screening po ang How to Get Away from My Toxic Family. Ayan po ang poster, Opo, at sa Bahrain po yan, September 5. Yan, nakakatuwa naman. Abangan nyo rin yun sa October. Baka meron pa tayong Los Angeles ulit. At saka Hawaii na ayos. Yung Las Vegas pa. Las Vegas pa rin. Ayan, taray. Nako, babalik ba kami? Oo, at saka Canada pa rin. Sa Canada, meron din po kami, ha? Ayan, sa October 10, 11, and 12 naman yan. Nandiyan tayo sa Toronto, Canada. Wow! Siyempre, ang namamahalan yan ay si Mami Grace Lanceta. Yun. At yung iba pa nating mga mami-mami dyan. Maraming salamat po. See you po! Ha? At siyempre pa, nako, ha? Ayan, at syempre pa, ang aking panayam kay Bini Joanna. Ay! Ayan, ang feeling ko siya yung kengkay-kengkay ng grupo. Very, very down to earth. Eto po. Binabato ngayon ng Bini. Ramdam mo ba? Opo, sobra po. Kasi almost every month po. Diba? May mga bago kayong issue. Opo.
Yung issue na may buntis sa grupo niyo. Hindi ko po, ang hirap kasi. Joanna buntis. Ayan, nag-lotion na damit kasi malaki na yung tiyan niya. Tapos ano pipiliin ko? Kasi nahiya din ako sa mga kagrupo ko, iiwan ko po sila. Sabi, naintindihan naman nila. So sabi ko, pasensya na po. Yung pagsampa nyo ng cyber libel sa isang partikular na tao. Ang laki raw ng pagbabago ng mga itsura ng Bini. So, nagparitoke daw ang iba sa inyo. So, yung iba kasi naaartehan sa inyo. Yung maarte po, totoo naman po. Tapos, yung iba sa inyo, nandidiri pa sa pagkain. Grabe yung mga likes, tas yung mga comments talagang ang dami. Grabe yung galit na pala ng tao sa amin. Ayan, sa OG Diaz Inspires, ha? At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Gulat na. Ay! Chika mo na! Dali! Nako. Nakakatense yung pamaypay ni Tito Oo, Oliver. alam mo ba, pagdating natin ulit sa Maynila, gusto ko pumunta ulit ng Beauty Beanery. Ay! Oo, namimiss ko yung mga pagkain sa Beauty Beanery dyan sa Angeles City. Yes! Oo, ang may-ari niyan ay yung may-ari ng beauty there na si Miss Ray Tan. Yes! Oo, ayan, namimiss na kita, ha, Miss Ray Tan. Yes! Oo, magkita-kita tayo dyan. Gusto ko dyan sa Beanery. Correct. Ang sasarap din ng mga drinks dyan. Tama. O, sama ka. O, pauwi na rin si Oliver. Yes. Oo, Tapos ayan. namimiss ka na rin nila, Charles tsaka ni Chrissy ng Yarda. Oo, at saka namimiss na rin siya nila Joss, Justin, si Ken, si Pablo, si Stel. Namimiss ka na. Si Oliver. Si Oliver. Ano nga pinapansin niya? Ay! Ano nga sinasabi? Ayun na. Nako, that's another story to tell. Next episode ba, Tito? Oo, nako. Tingnan natin. Nako, pag nalaman yung totoong istorya, mapapatili kayo. Oo. Bakit? Oo. Hindi ko pa alam kung hindi na. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Pero alam ko eh. Wag na. Sa susunod na kwento na yan. Malay mo mahimas natin siya. Ano kung anong kwento dyan. Ayun pa. Ayun na. Ay, nako. Ito naman. Sabi ko, meron isang actress. Inabol ko raw. Ako, huwag mo na ihabol.